Sa gitna ng madilim na panahon ng 1940s, nang ang mundo ay nilukob ng digmaan, may mga taong hindi natinag ang pananampalataya. Sila ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na sa kabila ng pangamba at takot ay nanatiling matatag sa kanilang paniniwala. Habang ang mundo ay nagdurugo sa digmaan, ang mga kapatid sa Iglesia ay patuloy na nagsamba. Hindi sila humawak ng armas, ngunit ang kanilang pananampalataya ang naging kalasag at sandata. Sa gitna ng putikan at panganib, sila'y nanatiling tapat sa kanilang tungkulin bilang mananampalataya. May mga sandali kung saan sila'y pinilit na humukay ng sarili nilang libingan, nakaharap sa baril ng kaaway. Ngunit sa halip na matakot o sumuko, sila'y tahimik na nanalangin. Hindi sila lumaban ng may puot o galit, kundi pinili nilang manatiling matatag sa kanilang pananampalataya. Hindi sila mga karaniwang bayani na may hawak na espada o baril. Sila ay mga martir ng pananampalataya, mga taong handang ialay ang kanilang buhay para sa kanilang paniniwala. Sa bawat pagsubok at paghamok, hindi nila tinalikuran ang kanilang pagkakakilanlan bilang kaanib ng Iglesia ni Cristo. Sa mga panahong iyon, ang kanilang katapangan ay hindi nasukat sa lakas ng kanilang kamao o sa husay ng kanilang pagkikipaglaban. Ang kanilang katapangan ay nasukat sa lalim ng kanilang pananampalataya at sa kanilang kahandaang manatiling tapat hanggang sa huling dulo. Ngayon, ang kanilang kwento ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng mananampalataya. Ang kanilang sakripisyo ay nagpapaalala na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa armas o kapangyarihan, kundi sa matibay na pananampalataya at walang hanggang katapatan sa Diyos. Sa bundok ng Marikina.